paliwanag na lang. Kahit ngayon, pwede lang itinda po. Wala pong upuan ay maluwag-luwag loob para po kayo malayong makakaupo at makakapakinig. Atin na pong umpisahan, atin pong pag-uusap ngayon mga kapatid. At nais ko pong i-welcome ang ating pong mga kapatid, kaibigan po na nagbuhat sa iba't ibang lugar. Kami po ay, ako po, Brother Bernie Lucion, isa sa mga elder ng Imperial Church, na kung saan ay dito po dinanap ang malayong pag-uusap nito sa aming Iglesiano. Ito po ay dapat po nakaraan Sabado, Linggo. Ito po ay nag-postpone at ngayon po ating pagkatuloy. Ito po mga kapatid ay ito po yung pag-uusap, ito yung sharing. Nandito po tayo, hindi po tayo magbigay lang po ng makapagbahagi, bahagi. At pagkatapos ay may pagtatanong din po, pero sa maayos na paraan, mga kapatid, ilagay po natin sa tama sa lahat po ng participants na kasama po ngayon ay ilalagay po natin sa tama mga kapatid sapagkat ang pinag-uusapan po natin ay ang salita ng Diyos. Okay, maliwanag po ba mga kapatid? Kami po bilang moderator ho ninyo, dalawa po kami, ang isa po ay si Brother, nasa yung po pero, Brother Philip. Kami dalawa po ay siyang mamagitan sa inyo at tayo po ay susunod sa ayon po sa mapapagkasunduan natin. Mga kapatid, nais kong basahin ang paksa. Ang paksa po na pag-usapan ko sa umagang ito ay ano ang bato na tumutukoy sa Denildos. Ang reform mga kapatid, nais ko pong i-acknowledge ang ating mga kaibigan. Sa panig po ng mga reform, sabi ko, patutunayan na ang bato sa Denildos ayon sa Biblia at SOP represents Kingdom of Christ established before second coming. Na ito po ay tatayuan ni Brother Ben Kaabay, Brother Chris Agapay, at si Brother Inocencio Alba. Okay, yan po. At sa panig naman po ng Adventist, patutunayan na ang bato sa Denildos ay tumutukoy sa pagbabalik ni Kristo ayon sa Biblia at SOP at references. Ang tatayo po mga kapatid sa panig ng Adventist, si Brother Ronald Obidos. Si Ronald, ayan po siya. At ang kanyang kasamaan po, si Brother Johnson Amican at si Dr. Edwin Barila from UP. Mga kapatid, sa ngayon po dito sa rules na aking pinanghawakan po at aming pinirmahan, kasunduan. Ang sabi po nito ay parehong affirmative, 3 bihis po silang tatayo. Sa una pong tayo, mga kapatid, ay gugugol po sila ng 30 minutos. Ang bawat panig. Sa pangalawang tayo po, ay gugugol sila ng 20 minutes. At sa huling tayo po, ay gugugol sila ng 15 minuto. At ang 30 minutos mga kapatid, ay ipagkaloob sa audience para magtatanong. Maraming tayo mga kapatid, at ang mga audience mo ay may kalayang magtanong sa ngayon po sa tema na ating pinag-usapan. Okay. Ngayon po, May cross ba? sa tanong po, sa unang tayo po ng isang kung sinong mauna sa kanila sa pagpapalabunot na po kayo, after the presentation, yung pong nauna ay magtataroon po ng cross-examination. Tatanungin po ng katunggali o kausap. Yung pong nag-present, sa ayon po sa kanyang pinipresent po, tatanungin po, doon po nakabasa yung mga kapatid. Mga kapatid, yun naman tayo, sabi na natin ay kung ano yung sagot, yun po ang ating irespetong sagot sa ating kausap. Ganon din po, vice versa mga kapatid. After the presentation po isa, ay magtatanungin po sa ayos po sa napagkasunduan. Maliwanag po ba mga kapatid? Okay. Ito po mga kapatid ay sa oras na napagkasunduan. Okay. At ang audience po ay may karapatang magtanong sa ating pong dalawang kaibigan na andito po sa unahan. Okay mga kapatid, atin na po maumpisahan. Ang oras po natin mga kapatid ay alas 9:51.
Ang ating official timer, mga kapatid, is Brother Bobby Fabrigen. Ano po? Ay, nais ko pong tawagin si Brother Ronald, saka si kapatid, ay meron po kayong bubunutin. Ang meron po nakalagay ito number 1 saka number 2. Sino unang bubulun sa inyo? Sino? Pag may nakuha ang number 1 mo, ang ibig sabihin siya, ang unang magpipasyan. Second. Second, sir. Okay, mga kapatid, ang una pong tatayo at magpaliwanag mga kapatid sa paksa na ating napagkasunduan po sa umagang ito ay ating pong ipaglalo kay Brother Inocencio Alba. Tama ba? Brother Inocencio Alba. Mga kapatid, sa mga nanonood at nakikinig, wala pong sisigaw mga kapatid. Behave tayo mga kapatid sapagkat iwasan natin yung kansa o samantalang meron po tayo ongoing discussion. Thank you po at maraming salamat. Brother Chris. Brother Chris. Unang orasan yan, ha? Mamaya na. Wala munang oras yan. Lagyan ng ano? Lagyan nyo na pupuan sa likod para hindi. Okay, magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran, mga matatalino at magagandang mga lalaki at babae. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Bakit sinabi ko lahat magagandang lalaki at babae? Dahil naalala ko yung sinabi, all things bright and beautiful. Amen. So, tayo po ay mga anak ng Diyos. Kaya alam kong mapayapa ang ating mga usapin ito, ang lahat ng ating pag-uusapan ay walang iba, salita ng Diyos. Kaya alam ko po na tayong lahat ay magkakasundo sa mga katotohanan na talagang nais ng Panginoon na tayo ay magkakaisa doon. Tayo po ay pare-parehong Seventh-day Adventist. Kahit ang intro, ang pagpapakilala ay sinabi na tayo ay Seventh-day Adventist at may reform. Pero itong grupo po na ito para sa inyong kalaman, kahit hindi kayo nagtatanong, ito lang ang reform o reforma na nasa loob ng Seventh-day Adventist. Kami po ay membro ng Antipolo. Ako ay personally nasa Puting Bato, Antipolo Church. Puting Bato, ako ay talagang membro doon, tanggap bilang qualified members. Subalit ang nakakalungkot na pangyayari, sasabihin ko sa inyo, dahil sa paksang ito, itong Torot Aral sa Daniel 2, ang aming district leader sa bandang huli, ako ay pinaban. Hindi na pwedeng magtuturo at mangangaral. Kaya nais kong kayo po ay maging concern dito para tayo magkakaisa na makatulong din kayo para sa pagkakaisa sa tinatawag turot aral, dahil dapat tayong magkakaisa sa katotohanan. Christ calls for unity, but He does not call us to unify in the wrong practices. Iyon po ay nakasulat sa 1SM or Selected Messages, Book 1, page 175. So, tutuloy po tayo sa ating paksa na pinag-usapan. Iyan ay walang iba kundi tungkol lang po sa Daniel 2. Ano ang bato sa Daniel 2? Ay, sa maraming bahagi doon, alam kong nagkakaisa tayo, nagkakasundo.
Subalit, dito sa paksang ipapaliwanag po namin, tandaan ninyo, mayroong mga bahagi na alam kong mababaguhan ng iba o kaya tututol ang iba, pero gano'n na lang po ang ating magagawa ay i-review natin as Berean or Christian people. Tayo ay patuloy na magre-research dahil ito po ay propesya. Hindi nga dapat ito ay gawing debate. Hindi naman nga ito debate. Dahil ang sabi ni Pablo sa 1 Corinto 3:9, for our prophecy, or as we prophesy in part, but when that which is perfect is come, all that which is in part or imperfect siya pinanawin. So, walang problema po dito dahil prophecy. Pero ang prophecy ito, pag nakaligtaan natin ang katotohanan, tayo po ay hindi mahahanda sa tinatawag na kingdom era, na iyon po ang maghahanda sa atin na tayo ay maging isang bayan, isang kaharian na ihahanda ng Panginoon para po sa kaharian doon sa kalangitan. Na tayo dadalhin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik at tayo maninirahan at tatahan tayo doon sa kalangitan sa loob ng 1,000 years. Tayo po ay nagkakaisa doon sa doktrina ng yun. Dito sa Daniel ito po ay alam na ninyo ang kasaysayan na ang revelation na ginawa ng Panginoon ay hindi man lang sa isang mananampalataya. Ang binigyan ng panaginip po ay si Haring Nabucodonosor na he is an inferior. Sabihin na natin, walang paniwala nga ng Diyos. Baka may Diyos siya, mga Diyos-Diyosan. Pero ang problema, nagkaroon siya ng panaginip, ay nakalimutan naman niya. Kaya nagkaroon siya ng decree na ipaliwanag ng lahat ng mga matatalino o mga Chaldeans, mga astrologers, mga magicians doon na nasa kanyang reign o sa kanyang kaharian, ay walang makapagpaliwanag dahil hindi naman niya sinabi anong kahulugan. So, walang nagagawa ang hari kundi dahil sa kanyang galit, kanyang buot, sabi okay, walang magpapaliwanag sa inyo. Dahil gusto pa ninyong sabihin ko ang aking panaginip, wala naman, nawala sa aking isip na kalimutan. Ay bihira, sabi ng mga matatalino doon sa Chaldea. Hindi naman niya sasabihin, ala, patayin kayong lahat. So nakarating po ito sa 4, Babylonia from the captive of Judah, sila ni Shadrach, Meshach at Abednego, kasama ni Daniel na ang pangalan niya doon ay Belshazzar. So, nung pinuntahan ni Aryot, sabi, napakabilis naman ang decree ng hari, papatayin ang lahat ng maalam. Pagbigyan ninyo ako isang panahon lang, ipaliwanag ko ang panaginip at ang kahulugan, pero walang magpapaliwanag na nasa laman at dugo dito sa libutan, kundi ang Diyos lamang, siya ang makapangyarihan na magpapaliwanag ng panaginip. So, it was revealed to Daniel dahil talagang totoo naman na ang Diyos ang nagbibigay ng panaginip. So, sa madaling istorya ko, sinalaysay ni Daniel ang lahat ng nakita o panaginip ni Nabucodonosor. Sabi niya, nang dinalanas niya ni Aryot doon sa harapan ng hari, sabi ng hari, ikaw ba ay maghahayag kung ano ang kahulugan ng panaginip at ang ating panaginip na nakalimutan? Opo, ang Diyos lamang ang naghahayag because He revealed secrets and all that which is to come to pass in the future. Ikaw po ang hari sa Babylonia. Nakita mo na ang isang kakilakilabot o dreadful image na ang ulo niya ay ginto at ang kanyang dibdib kasama ang mga bisig ay pilak, silver, at ang thighs ay tanso o brass, at ang mga hita kasama ng dalawang paa ay iron, at ang bandang paanan ay tooth mixed iron mixed with
mightily. So, ikaw o hari, anya, ang kinakatawanan ng golden hill. Kaya lang, alamin mo ayon sa sinabi ng Panginoon na ang Diyos ang nag-uupo ng mga hari, siya ang nagbababa, siya ang nagpapalit ng mga hari at ang mga kaharian. So, susunod sa iyo, mayroon pang kaharian na tatayo na walang iba yung kinakatawanan ng pila na iyon po ayon sa ating napag-aralan na iyon po ang Medo-Persia. Pagkatapos ng Medo-Persia, sa madaling istorya, ang sumusunod ay Grecia. Sa 331 AD, the Battle of Arbela, iyon po ang nangyari at ang kasunod walang iba di Fourth Kingdom. Kaya lang, ayon sa sinabi ni Daniel sa pangitain at pagkatapos nakita na may isang bato cut without hands ayon sa Daniel 2:34. Iyon na ang ating pag-usapan ngayon. At doon struck the toes of the image at ang nangyari ay talagang nagiba ang buong larawan at ang kaharian yun ay talagang nagiba, totally destroyed. Subalit, ang sabi niya, ang nangyari sa batong yun ay lumaki at pinuno ang buong sanlibutan. Ngayon po, yun ang puntong pag-aaralan natin. Huwag nating sabihin na yun ay coming of Christ. Because the stone, according to Daniel 2:45, the stone came from the mountain. Hindi natin natalakay ano ang mountain, ano ang kahulugan ng mountain na pinanggalingan ng bato. At kung iyon ay personal or visible coming of Christ, kung si Kristo ang kinakatawanan ng batong yun, hindi si Kristo lalaki, literally and personally. Hindi siya lalaki at pupunuin ang sanglibutan. Iyon po ay, ayon sa paliwanag ng Espiritu ng Hula, it is the kingdom of God. Kaya dito po mababasa natin sa paliwanag ng Espiritu ng Hula na ito ang authority bilang interpretation ng Seventh-day Adventist. Ating mababasa sa Prophets and Kings, page 495. God gave the dream to Nebuchadnezzar, not alone that the Babylonian king might know, but that every king who followed him might know that earthly kingdoms are all temporal and base and must pass away, and that the only eternal kingdom which shall never pass away is the kingdom of Christ, represented by the stone which became a great mountain and fell the whole earth. Ano ang lokasyon? Fell the whole earth. Hindi sinabi na si Kristo na bumalik sa langit at pinuno ang kalangitan. Dahil this is the kingdom under the whole heaven. Ayon sa Daniel 7:27, iyon ay bayan ng Diyos na sila ang pinagkalooban ng tinatawag na kaharian. So, as we near the close of time, the world history, the prophecies recorded by Daniel demands our special attention as they relate to the very time in which we are living. The wise shall understand, verse 10, was spoken of the vision of Daniel that were to be unsealed in the latter days. Iyon ay 547 and Prophets and Kings. At saka yung una kong binasa, 495. So yung kingdom po na pinag-uusapan natin, alam kung sasabihin lang na kingdom, hindi kayo doktor dahil tayo ay may pagkasa na tayo magmamana ng kaharian. Whether it be in heaven or up there, wala naman kayong doktor dahil alam kong naniniwala kayo ng New Earth kingdom.
pagkatapos ng 1,000 years. Pero ang ating ipinaglaban dito sa kaharian ito ay ang establishmento na magmumula po dito sa pagbubuo ng iglesyang tinatawag Triumphant Church, the Glorious Church, to be established on earth in the time of the loud cry, na ito po ay talagang sinangayunan ng ating mga pioneers at alam po natin na ang espiritu ng hula ay lumalago habang tumatagal ang panahon. So, noon, ang ating mga pioneers katulad ni Uriah Smith, sila ni John C. Waggoner, at lalo na si Ellen G. White na mayroong prophetic gift for the church, the Seventh-day Adventist, ay naniwala na iyon ay fifth kingdom as the succession of the fourth kingdom, that's the Roman Empire. Iyan ay may mga katunayan po tayo. Kaya lang, sa limitasyon ng panahon, hindi ko babasahin ang lahat. Pero dala ko po ang mga ebidensya. Ito ay ating lesson. Lesson sa 1844, the Gospel 1844, and Judgment 2006. Ang sabi po dito, titingnan ninyo sa page 33, July 10, sa lesson 3 tungkol sa Daniel 2, nandito rin sa Texas edition. While you were watching kingdom succeeding kingdom, Daniel told Nebuchadnezzar a rock was cut out from the mountain, cut out, but not by human hands. And struck the statue on its face of iron and the clay and smashed them. This rock is God's kingdom. Hence, Christianity takes history seriously and looks for its fulfillment in the establishment of that kingdom. So, ang kingdom po na ito, sasabihin ko na sa iyo na ito po ay kingdom to be established prior to the second coming of Christ in the time of the loud cry at hahantong pa sa pagdating ng Panginoon. Hindi naman pwedeng hindi hahantong sa second coming dahil payag na tayo, alam po natin na dadalhin pa ang bayan ng Diyos doon sa kalangitan sa loob ng 1,000 years. Pero kung sasabihin po natin na ito ay second coming of Christ lang, doon ang tinututulan po natin dahil mawawala ang kabuluhan ng ating tinatawag po na yung tinatawag po natin na preparation for the kingdom, dahil titipunin ang bayan ng Diyos sa isang tanging lugar, may specification ng spirit of prophecy, at yun ang maging center of the gospel during the loud cry, at doon po sila ay magkakaroon ng power para ma-evangelize ang buong sanglibutan. Kaya lang, dito sa contention na ito, na mayroon palang kaharian na itatayo bago dumating ang Panginoon sa kanyang second visible coming. Iyon ang controversial dahil hindi naniniwala ang marami ng mga Seventh-day Adventists dahil hindi iyon ang paniniwala na ng karamihan ngayon. Pero noon pa man, naniniwala sila na mayroong itatayo na kaharian na iyon ang tinatawag the Gospel Church sa panahon ng loud cry. Kaya marami ang nagtatanong doon, pero ang latest na aking nahahawakan na dokumento, pinalaki ko lang dahil wala naman tayong wala akong tinatawag na slide, yung projector. Ginagawa ko na lang, pero may dokumento po tayo. Mayroong isang nagtatanong na si Mr. Craig Mueller, sinagot sa December 1971 ng General Conference, the Ellen G. White Estate, Ellen G. White Publication. Yan po ang aking kopya. Ang sabi ko dito, Dear Brother Mueller, in October you wrote to us asking if we would direct to you a statement from Ellen G. White's pen
indicating that Jesus Christ was the stone of Daniel 2:45. This has been the holding of the denomination down through years. Iyon ang sinabi ng sagot. Ito ang pinangahawakan ng denominasyon sa loob ng marami ng taon. Next sentence. Ellen G. White touches the matter of this vision of Nebuchadnezzar rather lightly. She does not go into great details. So we were unable to direct you to any statement from her pen on this point. Kaya, hindi kami makapabigay ng direkta, unable to direct you to the statement from the pen of Ellen G. White. Meron? Wala, sabi ni Arthur C. White. Walang sinabi si Ellen G. White na si Kristo yung bato doon na tumama sa tentos at nagiba ang larawan. This does not in any sense mean that the views we have upheld are not correct. Kaya lang ang conclusion, pero kahit walang sinabi si Ellen G. White, pero hindi ang kahulugan nito, hindi ibig sabihin na ang views, ang aming pananaw, ang ating pananaw ay hindi tama, not correct. So, conclusion lang yun. Pero anong sinabi ni Ellen G. White? Ang sabi, we have many lessons to learn and many to unlearn. God and Heaven alone are infallible. Those who think that they will never change they will never have to give up in a cherished view kasi yung sinabi, in a cherished view, will be disappointed. If they will never have occasion to change an opinion, they will be disappointed. Kaya hindi pangit, hindi naman mali kung i-change natin yung ating mga opinion, yung ating mga cherished view, kung ating matutuklasan po na walang katibayan, wala namang mababasa, sabi ni Ellen G. White. Sabi nila, we were unable to direct you to any statement from the pen of Ellen G. White in that way. Kaya lang, ang sabi, matagal na natin pinanghahawakan ito. We have hold this down through the years. Pero ano ang sabi ni Ellen G. White? Kung ito ang ating paniniwalaan. Ang sabi, we need to begin over and over again. Reforms must be entered into the heart and will and so on. Errors may be hoary with it. Ano raw? Ang mali, maging maputi na ito, parang may uba na sa kanyang katandaan. But it does not make error truth or truth error. Ang error, ang mali ay mali pa rin kahit tumanda na kahit ilang taon na ito po ay ating pinangahawakan at tinuturo. Kung ito ay mali pa rin, walang katibayan. Ang sabi, so errors may be hoary with it, but it does not make error truth or truth error. Altogether too long have the old customs has been followed. The Lord would now have every idea that is false put away from our teachers and students. So ano ang sinabi ni Ellen G. White? Yung mga idea natin, mga views na mali, ay dapat nang itakwil muna natin. Itakwil natin. Kaya ang sabi ni Ellen G. White doon sa 1888, at the meeting, Elder E. Olsen, yung binasa ko kanina, Volume 6, 142. At dito, may sinabi sa Councils on Writers and Editors, page 35. There's no excuse for anyone in taking the position that there is no more truth to be revealed, and that all our exposition of the Scriptures are without error. The fact that certain doctrines have been held as truth for many years by our people is not a proof that our ideas are infallible. Kahit totoo na matagal na nating tinuturo ito at pinangahawakan, hindi iyon ang ebidensya na tayo ay hindi nagkakamali. Our ideas are infallible. Age will not make error to truth, and truth cannot afford to be heard. No true doctrine will lose anything by loose investigation. Walang totoong doktrina na mawawalan ng kahulugan sa pamagitan ng mabusisi
pag-uusisa o pagsisiyasa. Councils on Writers and Editor, page 35. Kaya ang aming pagsusumamo lang po dito, bagaman kami ay pinuturing doon na banded, pero kami ay namamanhikan sa inyo. Tulungan po ninyo kami na kami ay ituring na bona fide member. Huwag sana kami itakwil dahil lang po dito. May ebidensya naman tayo na ito ay Kingdom of God. At ito po ang turo ng ating mga pioneers mula sa ebidensya natin dito sa Truths on Daniel and Revelation, na ito po ay sinulat ni Uriah Smith, at ganun din po sa sinabi ni Ellen G. White. Ito po ay aking babasahin sa inyo doon sa General Conference Bulletin, dito po sa 19.1, sa pages 146-147. Ito po ang sinabi. He who has condemned sin and placed you in that even in a sinful place, he can live a sinless life. His perfect life will be manifested in mortal flesh, so that we will see it in the seven last spring. If this power could not be manifested before the provision end, then there would be no witnesses to the people. Kaya kung itong kapangyarihan ito ay hindi may hahayag bago magsara ang pintuan awa, wala tayong maging saksi sa bayan. It would not be a testimony to them. But before provision ends, there will be people. Yun ang pinatutunayan namin, bayan. So complete in Him, in spite of their sinful flesh. Ang sabi po dito, somebody will form a part of that perfect kingdom. Sino? Somebody will form a part of that perfect kingdom. We may or we may not have our choice, but we can do as we please. Malaya naman tayo. Pwede natin gawin ang lahat ng ating nagugustuhan. There is going to be people composed of representations of every tribe, every nation, white men, yellow men, and great or small men, men of all disposition, all speaking the same thing at the same time, all manifesting the characteristics of Jesus Christ. That is yet to be. We believe, now we believe and know that these things must be. It can be done. Hanggang po yan sa 1959. Ang patotoo po dito, it would be a testimony na mayroon palang kaharian ng Diyos, kanyang bayan. It is a church dito sa patotoong ito. If this power would not be will not be manifested, then the purpose of Satan is gain. Ang sabi po, these people will live sinless lives, while in their mortal flesh, because He who has demonstrated that He has the power over all flesh lives on them. They will live a sinless life while they are in the sinful flesh, and a helpful life while in the mortal flesh. And that will be a testimony that cannot be gainsaid, a witness that can be no greater than can be given. Then the end will come. So, it is the kingdom prior to the second advent. Kaya lang po, naniwala din kami na ang kaharian ito ay nag-umpisa kahit ngayon sa tinatawag Kingdom of Grace, that the throne of Christ is still in the heart of the individual. At pagkatapos, ito ay itatayo sa tinatawag Kingdom of Glory. At siya ang uupo bilang hari. Siya po ang maging hari sa tinatawag na Kingdom of Glory na itatayo niya sa isang tanging lugar na tinumbok ng Spirit of Prophecy at ng Biblia. Doon po itatayo sa Jerusalem, and Jerusalem will become the center of truth. At marami pa ang mahihikayat. Doon sa Jerusalem, one city will go to another city and say, come, let us go to Jerusalem. And we will pray
that our sins will be forgiven. Kaya ang isang siyudad makakahikayat ng isa pang siyudad ayon sa Zacarias 8:20 hanggang sa 23 ang sabi, 10 languages of all nation will all declare to the Jew. At sasabihin, kami ay sasama sa iyo dahil alam po namin na kayo ay kasama ang Diyos. Kaya doon titipunin ang lahat, kahit ang mga matatanda, kahit ang mga bata, they will be playing in the streets of Jerusalem. Then Jerusalem will become the center of truth. Kaya po, hindi ko matatapos ang lahat ng mga dapat basahin ng mga ebidensya, pero ito ay mababasa sa buong kapitulo ng Zacarias 8, mababasa sa Isaias 2, na ang lahat ng mga bansa ay talagang pupunta. They will flew unto Jerusalem and they will say, come and let us go to Jerusalem, and the Lord will take us there, and the Lord will be the King in Jerusalem. Iyon po ay nababasa sa Zacarias 14:9, and there will be one Lord and one King in Jerusalem. At ang bayan ay kasama. The people will be the subjects of the kingdom. Iyon po ay co-partnership of Christ and His people. Mababasa sa TM, Testimonies to Ministers, page 422. Kaya dito sa last 2 minutes, babasahin ko lang po. 1 minute more. Who are the subjects of the kingdom of God? All those who do His will. They have righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. The members of Christ's kingdom are the sons of God, partners in His great king, in His great firm. The elect of God are chosen generation, a peculiar people, a holy nation, to support His praises of Him who hath called them out of the darkness to His marvelous light. They are the salt of the earth, the light of the world. They are the living stone, a royal priesthood. They are in partnership with Christ. They follow the Lamb whithersoever He goes. Dadaan po tayo mga kapatid sa tanungan po. Ang magtatanong po si Brother Ronaldo Pilos. Salamat, sir. Salamat, Brother, sa iyong presentation. Ngayon po ay Huwag na yung isa, iabot ko po. Pagtatanong ni Brother Ronaldo, iabot ko kay kapatid. Tayo po ay Pakitanggal muna ito. Para ito kasi mas maganda sa Pakitanggal muna yung nakasagabal yung black dyan. Okay. 10 minutes po, tanungan. Running time po ito. Brother Bobby, okay mo ba? Tanong po. Brother Alba, yes po. Marami po ako rito lista ng mga sinabi mo at may mga questions na ito po naman ay tanong, hindi para po kayo ay intervene. Para malaman din natin kung ano yung sasabihin. Lapit mo lang yung mic. Nabanggit nyo kanina na unang-una gusto ko malaman na sabi nyo ay member kayo sa Antipodo. At unfortunately kayo ay dinispero ko wala. Hindi po. Oo, bagay. Teka, yan. Hindi po na disfellowship sa local church dahil tumatayo talagang matanda sa iglesia doon. Kaya yung schedule na doon sanang sharing itong coming June 6, linipat na sumagay. Ang nag-band lang sa akin ay ang district leader, si Pastor Manalungtong. Hindi ko kaya kayo pinandon dahil sa ang tinataguyod niyo pong aral ay mula sa isang offshoot organization na kung tawagin ay Davidian. Iyon po ay tinuturing nga ng marami at lalo na sa leadership na offshoot organization. Pero bago kami tinanggap po doon, ipinaliwanag namin na yun lang ang stand ng Davidians. Hindi ang Davidians hihiwalay sa iglesia. Isang sabat lang na kami magtitipon para ang tatalakayin ay reformation at saka yung mga turot aral na kinaniniwalaan ng marami na mali, iyon ay itutuwid para
maging kabahagi ng cleansing of the sanctuary. Hindi lang yung kasalanan ng cleansing of the sanctuary, pati na ang cleansing of doctrinal errors. Kilala po ba ninyo si Victor Hotep? Ay, kilala ko po dahil may kasaysayan. Okay po, salamat po. Hindi po ba si Victor Hotep na siya ang founder at gumawa ng Shepherd's Rod ay inamin niya doon sa kanyang aklat ng Leviticus na ang Shepherd's Rod o ang Davidian ay isang offshoot. Alam niyo po ba yun na inamin ni Victor Hotep na founder at gumawa ng Shepherd's Rod na ang Davidian ay offshoot? Huwag yung isang microphone kasi yung isang subject. sila yung isang microphone. Pakita mo tayo. Stop yung time. Stop, brother, bago yung tayo. Anong panglilinaw, kapatid? Si Brother Peli po ay isa sa mga moderator po ng kabila. Sige, mayroon po siya ng paglilinaw. Okay, thank you po. Sa akin pong natatandaan sa ating pong tinalakay, batay po sa presentation at kasunduan, ay tungkol lamang po sa bato at kingdom. So, aside from that, ay dapat hindi na po natin itatanong. So, sana po ay iwasan natin yung mga tanong na hindi related sa subject. So, marami pong salamat. Unang-una, nagtanong naman po ako, sinagot naman niya. Ayos niya. Pangalawa po, ibig sabihin tanggap yung tanong ko. Pangalawa po, Mr. Moderator, kaya ko po tinatanong yun kasi sa aming pong pagre-research, nakita po namin na siya po ang pasimuno sa pagtuturo na ang stone ay hindi ang second coming. Kaya related po yun sa Magda. Kaya ang ulitin ko po ang question ko, Time na. ulitin ko po ang question ko, hindi po ba si Victor Hotep na nag-claim na siya ay propeta na sumulat ng Shepherd's Rod ay inamin niya na ang Davidian organization ay offshoot. Sasagutin ko po yun. Pero ang buong kasaysayan kung tungkol sa pagtatayo ni Brother Hotep o sa kanyang itinuturo, kung iyon ang ating pag-usapan at ang kanyang biography, hindi sapat ang ating panahon. Kaya kung nais natin maiwasan muna, may panahon na ipaliliwanag namin ang biographical sketch ni Victor Hotep. Katulad ng biographical sketch ni Mrs. White, katulad ng biographical sketch ni Uriah Smith at ni Hippolytus, na doon natin kinukuha ang ating turo na second coming ang Daniel 2. Ginagala ko po yung iyong sagot, ano? Pero ang tanong ko kasi tinatanong yung biographical life ni Victor Hotep. Ang tinatanong ko lang po, Consume time kasi. ano po, nabanggit niyo po kasi na hindi kayo offshoot. So, tinatanong ko lang po kayo dun sa sinabi niyo. Kasi, obviously, sabi ni Victor Hotep, offshoot ang Davidian. Pero salamat po. Ito po, next kong question, brother. Ano ba? Okay. Ang topic natin is tungkol sa bato. Nabanggit nyo kanina, brother, yung may sulat ka si Craig Wheeler noon kay Arthur White about Jesus Christ as the stone. So parang lumalabas doon na walang sagot si Mrs. White na walang sinabi si Mrs. White sa kanyang writings na si Jesus Christ ang stone. Pwede po bang pakipaliwanag nyo yung sagot mismo ni Arthur White na ang sabi niya, pagdating sa detalye, hindi nagbigay si Mrs. White. Tama ang tanong at tama rin ang sagot. Na ang sagot ay nagsabi naman ng totoo na sabi, we are unable to direct you to this statement from her pen on this point dahil is-specify na ang itinanong ay the stone on Daniel 2:45. Ito ang sulat. Pero hindi ibig sabihin na hindi naniniwala si Craig o si Mueller, katulad din namin, hindi ibig sabihin na hindi kami naniniwala na sa lahat ng bahagi ng kasulatan walang sinasabi si Kristo ay bato. We believe that Christ was the stone that followed Israelites
na iyon ang pinukpok ni Moises na bato at ang tubig ay lumabas. Ang sabi na 1 Corinto 4, that they drank from that stone and that rock was Christ. We believe that Christ is the cornerstone when it comes to the foundation of the church. Pero hindi yun ang ating pinag-uusapan. Okay, salamat po. Susunod ko pong question. Kung sinasabi at inyo pong pinaniwalag kanina na walang detalye si Mrs. White na sinasabi na si Jesus Christ yung bato, no? Sa tingin po. Meron po ba namang detalye na mapapabasa kayo ngayon sa amin mula sa sulat ni Mrs. White na sinasabi niya na ang bato sa Daniel 2 ay ang iglesia na nasa Jerusalem bago mag-second coming? Detalye po. Mapabasa po. Saan? Tatlong punto sa aking babasahin ayon sa Ulitin po yung question ko, no? Ang babasahin po ninyo, kasi ang tinatanong nyo kay Mrs. White kanina, detalye na si Kristo ang bato. At parang lumalabas na wala sa Daniel 2. So, ang tanong ko naman sa inyo, binabalik ko po, detalye po. Pag sinabing detalye, at yung mismo binanggit, pupunta kayo sa Jerusalem, ang iglesia, mga ngaral, bago second coming. Detalye po ang question ko, Brother Alba, na sinasabi mismo ni Mrs. White, before second coming, pupunta ang 144,000 church na Davidian sa Jerusalem before second coming. Hindi pa po ako nagbanggit ng 144,000 dahil sa pagkakapos ng panahon. Pero detalye na pinabasa ko ayon sa ating kasunduan na isinulat yan na iyan ay Kingdom of Christ. Binasa ko ang 495 ng 495 ng Prophets and Kings. Kung natandaan po ninyo, ito ang binasa ko. At binasa ko ang General Conference Bulletin na ito po ang nakatala na iyon ay writings din yun, writings na endorsed by Ellen G. White mula sa 1888 message. Endorsed po yun Ellen G. White. At yung binasa kong yung 495, maliwanag po na ito ang sinabi, God gave the dream to Nebuchadnezzar, not alone to the Babylonian king, that every king who followed him might know that earthly kingdoms are temporal at best, and it must pass away. And the only eternal kingdom which shall never pass away is the kingdom of Christ, represented by the stone which became a great mountain and filled the whole earth. At ang paliwanag yan, ang filling of the whole earth, hindi ko na basa ang ibang mga passages, ngayon ay conversion ng great multitude dahil kapos na nga sa panahon. Pero talagang maliwanag na hindi second coming of Christ dahil it fell the whole earth. It is the kingdom of Christ or the kingdom of God. Meron po ba, yun nga po kasi hindi po yun yung pinababasa ko. Ang pinababasa ko po is detalye, detail. Kasi gusto niya detail. So ibabalik natin yung question sa iyo in detail. Na sinabi ni Mrs. White na lahat ng church ay pupunta sa Jerusalem na literal bago mag-second coming para isigawan ng Christ. Meron po bang detail ng sumunod? Mayroon tayong mga passages. Kaya lang hindi nabubuo ang itinanong mo sa isa lang passage. Pero ang sabi, dito sa akin ang binasa sa General Conference Bulletin, somebody will form a kingdom, that perfect kingdom of God. There is going to be people composed of General Conference, 1888 message, page 110, at General Conference special, page 147. At maliwanag ang maganda sana yung papasahin ko. Wala, butan. Pangalawang tayo, no? Magandang tayo kayo. Ngayon po yung ating ibigay kay Brother Rolando.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Una ako po ay nagpapasalamat sa ating mga kapatiran dito sa Imperial Church, sa kanilang elders, Elder Bernie Lucion, at sa mga bumubuo ng mga kapatiran na nagpanitulot na magkaroon ng magandang usapan na ito dito sa Iglesia. At gusto ko po na maging model itong usapan na ito para sa mga susunod na discussion. Para po sa ganung paraan ay lahat tayong mga Adventist ay matututo, makipagkatwiran at malaman natin kung paano natin aalamin ang tama o mali na turo. No? Kaya gusto ko na maging resulta po ng pag-uusap na ito ay maganda, peaceful, walang samahan ng loob. Basta kung ano yung ayaw nilang matanggap o ang hindi natin matanggap, kung na natin pilit, ang mahalaga ay present natin ang isang katotohanan, Holy Spirit na po ang bahala. Na mag-convict sa atin kung tayo matama o mali. Kasi mahirap talaga minsan kahit sa mga tao, no? Kahit pa paano meron tayong pride na hindi tayo basta-basta umaakit na tayo mali. So let the Holy Spirit change our heart. Kasi pag Holy Spirit nag-change ng heart natin, hindi natin ito matututunan. Kahit anong tigas pa ng iyong puso at tigas ng iyong puso. Hindi po ako mag-relevant na ngayon. Presentation muna. Kaya yung mga sinulat ko dito na mga sasagutin ko sa sinabi, sa second stand ko na po sasabihin. So, in fairness, meron po tayong 30 minutes na presentation. Okay po. Ang akin pong, ang paksa po natin, ang paksa po natin is, alin ang bato na tinutukoy sa Daniel 2. Sa amin namang stand, sa atin, ng mga Seventh-day Adventist, ay tayo naniniwala na ito ay lumalarawan kay Jesus Christ at His kingdom in the second coming. Sa darating na second coming. Meron pong sinabi si Mrs. White sa early writings, 74, page 74, sabi niya, time has not been a test since 1844 and it will never be again be a test. Ibig sabihin, kung meron mang propesiya sa Biblia na panghuli sa lahat at hindi na magkakaroon pa ng propesiya na haantayin pa natin ang katuparan, ay walang iba kundi po yung pensa ng 1844. Ano po? At ang sabi po ni Mrs. White, the Lord has shown me that the message of the third angels must go and be proclaimed to the scattered children of the Lord. Kung napansin po natin, si Mrs. White, buhay pa siya, alam niya na mayroong time, na mayroong panahon at may pagkakataon po, na may mga grupo ng mga tao sa kanyang sinulat na maniniwala na before the second coming ay magkakaroon ng establishment of kingdom at nire-require na sila pumunta sa Jerusalem. Yung narinig natin kanina presentation, hindi po ito panibago sa ating pandinig. Lalo na kung tayo po ay well-versed at familiar sa sinasabi ni Mrs. White. Kaya po, hindi po nakakagulat na talagang yung sinabi ni Mrs. White ay magkakatotoo sapagkat nakikilala at kinikilala natin siya bilang ating propeta. Kasi kung ang sinabi ni Mrs. White hindi nagkatotoo, alam natin na siya ay false prophet. But since meron tayong narinig kanina na sabi ganon ay requirement na before the second coming ay pupunta ang church sa Jerusalem in order to proclaim the gospel. Alam po ba ninyo na si Mrs. White beforehand, before siya mamatay, sinabi na niya na mayroong mga false teachers na gano'n ang ituturo. So ito yung sinatawag natin para ma-identify nyo kung sino yung tama at mali. Sabi niya, sabi ni Mrs. White, then I was appointed to some, sa early writings din po, then I was appointed to some who are in the great error of believing that it is their duty to go to all Jerusalem. All Jerusalem, ito po yung makalupang Jerusalem. Kasi sila, napansin nyo sa kanilang doktrina, sabi nila, pupunta talaga sila doon sa literal na Jerusalem. Talagang magkabiyahin sila from Philippines to Palestine. Para po doon i-proclaim yung gospel at isigaw yung loud cry. Pero sabi ni Mrs. White, ano yung warning niya? Then I was appointed. Ako'y itinuro ng inspiration ng Holy Spirit doon sa mga merong mga malalaking kamalian na naniniwala na ito daw ay kanilang duty o obligasyon na pumunta sa Old Jerusalem and think
They have a work to do there before the Lord comes. At iisipin na sila daw ay may kamay na pinagagawa ng Panginoon mismo doon sa Palestina bago dumating ang Panginoon. Eksakto. Such a view, sabi ni Mrs. White, ang pananaw na ito is calculated to take the mind and interest from the present word of the Lord under the message of the third angel. For those who think that they are yet to go to Jerusalem will have their minds there, and their means will be withheld from the cause of present truth to get themselves and others there. I saw, pag sinabi ni Mrs. White, tandaan nyo, pag sinabi ni Mrs. White yung salitang I saw, vision yun. It is through the inspiration of the Holy Spirit. Ano nakita niya? I saw that such a mission, yung pagpunta daw sa Jerusalem, would accomplish no real good. Ay walang magagawang kabutihan. So, magtataka pa ba tayo kung bakit meron pong mga kapatiran tayo na kailangan pang lumabas sa ating church para po i-proclaim daw yung last loud cry message. Kailangan pa nilang sumakay ng eroplano, mag-abroad, magbiyahe papunta sa Palestine, sa Jerusalem at doon mga harap. Sabi ni Mrs. White, sinisira nito ang focus ng gospel message na bakit pa natin iiwanan ng Pilipinas kung dito maraming Pilipino na hindi nakakakilala ng salita ng Diyos. Yun ang point ni Mrs. White. So sabi niya, yung bang may paniniwala na duty nila pumunta sa Old Jerusalem, they are in great error. Now, paano natin ngayon masasabi na itong ating pong paniniwala bilang Adventist ay totoo at tayo naniniwala na ang bato na tinutukoy sa Daniel 2 ay ang second coming. Marami po akong mga ipepresent dito na patotoo. Una, mula sa Biblia. Pangalawa, mula po sa patotoo mula sa Daniel mismo, sa prophetic books ni Daniel. Number 3, mula sa patotoo mismo noong tinatawag nating early church fathers, kung ano kanilang interpretation. At pang-apat, kung ano ang interpretation mismo ng tinatawag nating propetisa na si Ellen G. White. Ano po? Baka magtanong kayo, hindi ba gumagamit din sila ng mga sulat si Mrs. White? Na tayo gumagamit din? Tama po, gumagamit po sila. Pero alam po natin, ang kanilang ginagamit ng mga babasahin ni Mrs. White ay sa atin din nila kinukuha. So, ibig sabihin, kung meron pang gumagamit nito at ma-interpret ng mali, hindi po tayo ang nagkamali, kundi yung kumukuha lang. Yung gumagamit lang ng second-hand information. Dahil tayo, pagka gumamit tayo ng Spirit of Prophecy, binubuo natin. Ano po? Binubuo ang pagkuha. Ito po ay tinatawag natin hindi selective, kundi po comprehensive. Kaya po dito sa aking laptop, meron po ako rito Spirit of Prophecy writings ni Mrs. White. Bawat word, kahit mismo yung salita, kahit letra, i-search ko lang, makikita ko lang. Kaya pasalamat tayo sa technology na pinagkaloob ng Panginoon sa atin dahil ito yung ginagamit niya para matrace natin kung anong tama at anong mali. So bakit nila ginagamit yung writing si Mrs. White? Wala namang problema. Gamitin nila kaya lang napansin ko may mga pagkakamali. How do we know? Number 1, what is the fact? First fact na napapatunay na patutunayan ko na si Mrs. White ay ang Daniel 2 stone ay walang iba kundi ang tinutukoy ay ang Messiah at ito'y may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Una-una, kung atin pong pag-aaralan ng Old Testament and New Testament, ang Bible po, palagi nilang iniuugnay ang bato o ang salitang ra sa Diyos o kaya kay Kristo, the Messiah. If you're going to read the Bible alone, without the use of the Spirit of Prophecy, Bible at Bible lang, no? Makikita po natin na yung mga prophetic word about the stone or rock ay palaging tumutukoy sa tinatawag na parating o yung darating na Messiah, Messianic Kingdom. For example, in Isaiah chapter 8, verse 14 and 15, ay ganito po ang sinasabi, at siya'y magiging sanctuaryo ninyo, isang batong katitisuran at malaking batong kabubuwalan na dalawang sambahayan ng Israel, isang bitag at silok sa mga mamamayang Jerusalem, at marami ang magtitison doon. Sila'y mabubuwal at mababalian, sila'y masisilo at mahuhuli. Meron pong binabanggit dito na
isang batong katitusuran, isang malaking batong kabubuwalan. Sa wikang Hebreo, ito po yung wikang Eben, na ang ibig sabihin po ay boulder, malaking bato. Sa Isaiah 28:16, kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking inilalagay sa Sion bilang pundasyon ng isang batong subok, isang mahalagang batong panulo, na isang tiyak na pundasyon, siyang naniniwala ay hindi magmamadali. Meron na namang binanggit po rito na tinatawag na bato at isang batong subok, isang batong panulo na inilagay ng Diyos sa Sion. Sa awit 118, 22-23, ay ganito po ang sinasabi. Another prophetic word na tumutukoy po sa gawain ng isang tagapagligtas na tinatawag na Messiah na inaantay ng lahat. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulong bato. Ito ang gawa ng Panginoon. Ito ay kandilan-dilalas sa ating mga mata. Alam niyo po ba na maging ang Panginoong Sokristo kung siya ang ating tatanungin, kung ang ating Panginoong Sokristo ang ating tatanungin, alam po niya na ang tinutukoy na batong ito ay walang iba kundi siya. Dito po sa Lucas chapter 20, verse 17-18, subalit tumingin siya sa kanila at sinabi, ano nga itong nasusulat? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulo. Ang bawat nahulog sa ibabaw ng batong ito ay magkakadurog-durog at dudurugin ito ang sino mang mapagsakan ito. Pansinin ninyo, no? Nung binanggit ni Jesus Christ na yung batong itinakwil na batong panulo, sabi na mismo niya ay sa Lucas 20:18, ang bawat mahulog sa ibabaw ng batong ito ay magkakadurog-durog. At ang dudurugin nito ang sino mang mapagsakan ito. This is a prophetic statement coming out from the mouth of Jesus Christ Himself. Meron siyang dalawang implication dito. Number one implication, makikita po ninyo, ang sino mang mahulog sa ibabaw ng batong ito, ito'y tumutukoy doon sa mga Israelita na natisod at mga Hudyo na natisod sa kanyang pangangaral. Sila'y nahulog sa ibabaw ng bato. Eh ngayon, ano naman ang second implication? Merong second implication si Jesus Christ dito na ito po ay mayroong message o pahiwatig ng Old Testament theme about the stone. Na ang sabi niya ay dudurugin ito ang sino man mabagsakan nito. So tinutukoy niya ang kanyang sarili na isang bato na kanyang mabagsakan ay madudurog. Pagka mayroong sinabing ang Biblia na salitang dudurogin, ito'y walang ibang tinutukoy kundi ang kapahamakan o destruction. Okay? Kaya po, kamusta naman sa mga apostol? Sino ang itinuturing nila ng bato na makapangyarihan na Eben sa Hebrew na tinutukoy na malaking bato? Sabi po dito sa Gawa 4:10 hanggang 11, pagka 10 minutes na lang, pakisabi ba na? Dapat malaman ninyong lahat at ng buong sambahayan ng Israel na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Itong si Jesus ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. Alam natin na meron itong katuparan doon nung mismo sabihin ni Cristo kay Pedro at sa kanyang mga alagad sa Mateo 16:18, no? Na sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. So, ibig sabihin yung batong yun, hindi yun yung iglesia. Yung batong yun, doon itatayo ang iglesia. Nakita niyo yung pagkakaiba? Yung bato, hindi siya iglesia. Sa ibabaw ng batong yun, yun ay si Kristo, doon itatayo ang iglesia. Kaya makikita nyo, sa paniwala ng Old Testament writers, sa paniwala ni Jesus Christ, sa paniwala ng mga apostol, wala silang ibang tinitignan at inaantay na bato na mababagsakan at mabubuan at bato na duduro sa kanilang kababagsakan, kundi walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya kung tayo pong lahat na naririto ngayon ay nabubuhay sa panahon na iyon ng bagong tipan, na buhay pa ang ating Panginoon Jesucristo, pagka pinasa natin ang Daniel 2 na bato, wala tayong ibang iisipin kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya yan po ang biblical background na atin pong pinag-aaralan. Kamusta naman yung tinatawag natin parallelism ng Daniel 2?
para matrace natin na ang bato sa Daniel 2 ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Kristo at ang kanyang kaharian. Para po, isa po sa mga magandang paraan para matrace natin kung alin yung bato sa Daniel 2 na tinutukoy na bumagsak doon sa paanong image, no? Sa paanong image, atin po siyang ikumpara o iparallel doon sa iba pang prophecy ni Daniel. Kasi alam po natin, ang prophecy ni Daniel ay parallel. Yung Daniel 2 prophecy na tungkol doon sa image ay parallel sa Daniel 7. Di po ba? Yung pagkakasunod-sunod ng kaharian. At ganoon din po sa Daniel 8. Kaya kung ipapaliwanag po natin ang Daniel 2 without the consideration of the context na ipaparallel natin sa Daniel 7, Daniel 8, maliligaw tayo. Pwede tayo magdagdag ng anumang interpretation doon sa bato. So let the Bible speak itself. Kaya po, dito sa aking unang presentation, the first fact na pinakita ko sa inyo kung ano yung paniwala ng mga early biblical writers about the stone, they believe that it is Jesus Christ. Kahit si Jesus Christ, sinabi niya sa yung bato. Kahit sa mga alagad ay sinasabi sa yung bato. Now, this time, si Daniel mismo, ang paniwala niya, itong batong ito ay si Jesus Christ at ang kanyang kaharian. How do we know? Let us read Daniel chapter 2 verse 45. Kung paanong iyong nakita ng isang bato ay natibag mula sa mga bundok, hindi sa pamamagitan ng kamay, at dinurog ang mga bakal, ang kanso, ang luwan, ang pila, at ang ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos na hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ano po? Ang panaginip ay totoo at ang kahulugan nito ay mapagkakatiwalaan. Sa verse 35, itaas po natin, nang magkagayon, ang bakal, ang luwan, ang kanso, ang pila at ang ginto ay nagkadurog-durog at naging parang dayami sa mga giikal at tag-araw. At ang mga ito ay tinangay ng hangin, ano pat hindi matagpuan ang anumang bakas ng mga iyon. Ngunit ang bato na tumama sa liputo ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Kung ating pong babasahin dito sa presentation ni Daniel, chapter 2, ang batong ito ay napaka-kapangyarihan. Para ma-identify natin kung sino itong batong ito ba yung Davidian Church o ito ba yung second coming of Christ, ay makikita natin yung activities at epekto ng bato. Doon natin mag-trace Pansinin nyo, ang sabi po sa Daniel 2, ang epekto ng bato na tumama doon sa imahen ay ano nangyari sa imahen? Nagkadurog. Tayo tayong ayon sa napag-usapan ay 20 minutes. Time start. Siya lang, siya pa rin. Ako naman. Sino? Nag-uusap na ho ba kayo? Sir, Mother Alba. Ako naman din sabihin. Usap ho muna kayo. Ano yung tayo ka rin? Nasa inyo po kasi, kung kayo po ay magpapalit ng usap po muna kayo. Okay na. Okay, ang pangalawa po mga kapatid, pagtayo nila ay ang ating pong si Brother Ben Kabay. Siya po ang tatayo sa parang pagtayo po ng ating... Natural, siya rin yung tatanungin ha? Siya rin tatanungin, hindi si Brother Alba. Okay, Brother Ben, iyon na po yung panahon. Meron ka pong 20 minuto para magpresenta. 20 minutes. 20. Hindi, kasi ang first natin 30. 20 din the third ay 15. Sige po. Okay. Pwede bang huwag mo na natin isama yung introduction? Hindi, pangalawang tayo na yan, wala nang intro yan. Pangalawang tayo na yan, wala nang intro. Ganun ba? Okay. Una sa lahat ay pinasalamatan natin ang Panginoon sapagkat maganda yung ating pag-uusapan po. Ngunit bago sa aking magpapasimula mga kapatid, gusto kong basahin ang 1 Corinthians 2
1 Corinthians 2, 4 and 5. Ano po? Kung pwede po, manahimik muna tayo mga kapatid. Sapagkat yung ating pinag-uusapan ito ay sa ngayon sa inyong kaalaman, ito po buhay at kamatayan. Kapag natanggap ninyo ang mali, kayo ay mamamatay na walang pag-asa. Bakit? Mali ang natanggap natin Kasi akala natin yun na nga ang totoo. Pero hindi pala. Kaya maging concerned sana tayo, maging serious sana tayo. Huwag tayo magpalakpak. Kasi ang alam kong palakpakan dito, pagka ganun, yun ay ginagamit lang practice ng mga bunagin yun, mga charismatic. Ginagaya na natin yun. Huwag sana nga, huwag na natin ulit yung mga kapatid. Please, request. Walang solemnation yung ating pag-usap. Pagka may kasama bakit? Ano ba? Dumalo ba tayo ito? Makapalakpakan yung mga artista dito. Hindi naman tayo artista Okay? Okay. Okay. Mga kapatid, sabi niya ito, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. So, kailangan si Pablo ay magaling na tao. Subalit, hindi niya ginamit ang kanyang kagalingan sa mga enticing words. Kaya kailangan yung katotohanan lang ang ating namin dito at pakinggan mabuti. Ano po? Aking tinatayuan muli, inuulit ko rin, paulit lang yun, na ang aming tinatayuan, ang bato ay kaharian ni Kristo. So, napatunayan na natin na ang bato ay kaharian ni Kristo. Subalit, hindi pa natin naman nanamnam yung kung anong klaseng kaharian o anong klaseng uri. Uuri namin dito. Saan ba dadalhin itong kaharian ito? At saan ba itatayo? Yun ang mahalaga po ang ating karutong o pagtuloy na pag-uusap. Okay mga kapatid. Sa iksi ng panahon, i-relate ko na lang pero mababasa natin yun. Exodus 32, versikulo 13. Si Abraham, sa panahon yun, ay nakiupag-usap na kay Abraham, ang ating Panginoon. Nakipagsubrata. Sabi niya, Abraham, ang lupain ito, na pinangako ko, sabi niya, ay ibibigay ko sa iyong binhi. Ibibigay ko sa iyong binhi, sabi niya. Ngayon, ang tanong dito, anong binhi na pinangako ng Panginoon na kanyang ibibigay sa kanyang binhi ni Abraham? Galatians 3:7. Galatians 3:7. Pagibasa. Mababasa ron. Pagibukas. Hoy, bilisan mo na lang. Pagibukas mo. Galatians 3:7. Sino ang magmamana ng binhing ito na sinabi ng Panginoon doon sa Exodus 32:13? Galatians 3:7. Pakibilis. Pagkatapos, Galatians 3:29. Dito po ay makikita natin mga kapatid na bago mangyari ang second coming, tatanggapin ng kanyang binhi ang pangakong ito. Pakibasa, pakibilis. Lastasin nga ninyo ang mga pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. Okay. 29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Okay. Ang tagapagmana ayon sa pangako, alin? Yung mga binhi ni Abraham. Yung binhi niyo ay kasing dami ng, sabi ng Panginoon, kasing dami ng bituin sa langit. So, ano raw ang magmamana? Sino raw magmamana ng kaharian yun? Yung ibig sabihin, yung pamana? Yung lahat ng mga totoong mananampalataya kay Kristo. Yan kung ating babasahin ang volume 9, 164, walang ibang tinutukoy dito kundi ang Seventh-day Adventist, ang kanyang bayan dito sa lupa. Yung The Last Church. Okay. Mga kapatid, anong sabi ng Panginoon? Na ang magmamana ng kanyang pangako ay ang binhi ni Abraham. Ano yung mamanahin niya yun? Buksan ninyo ang Ezekiel 36. Ezekiel 36. Bakit sinabi ng Panginoon ito? Ezekiel 36 verse 24. Pakibasa dahil mahiksi nga kasi Sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at tipisarin ko kayo na mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. Yan yung po yung katapat nung ating binasa kanina sa Exodus, yung katapat o type na ibig sabihin yung correlation na katulad din sinasabi ni Brother Ronald Kaina na may katapat. Ano yun? Tuloy na natin. Dadalhin daw sa sariling lupain. Ano yung sariling lupain na yun na sinabi sa Biblia, na sinasabi ng Biblia? Pakibasa sa pakibukas, 105 ng Psalms.
kaniyang inaalala ang kaniyang tipan magpakailanman, ang salita na kaniyang iniutos sa libot-libong salinlahi. Ang tipan na kaniyang ginawa kay Abraham at ang kaniyang sumpa kay Isaac at pinagtibay yaon kay Jacob na pinakapalatuntunan sa Israel na pinakawalang hanggang tipan. Na sinasabi, sa iyo ibibigay ko ang lupain ng Kanaan